Nang marinig ni Cherry ang sinabi nito, bumilis ang tibok ng puso niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang madilim na mukha ni Albert at nakaramdam siya ng pagkataranta. Siyempre mahal kita, pero hindi naman pwede na palagi na lang akong susunod sa iyo bilang mistress. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Albert ng pagkainis sa boses ni Cherry. Sa kasamaang palad, hindi siya naniwala ngayon. Nang makitang dumilim ang mukha ni Albert, alam ni Cherry na sumusobra na siya. Albert, siyempre mahal kita, pero may dignidad din ako. Ayokong sumunod sa iyo bilang isang mistress. Kung talagang mahal mo ako, pakasalan mo ako. Hayaan mo akong maging Mrs. Torres at pamahalaan ang pamilyang ito. Pagkasabi noon, ay umalis si Cherry nang hindi lumilingon. Uminit ang recorder sa kamay ni Albert pagkatapos itong pisilin ng mahigpit at nanlamig ang kanyang puso. Hindi talaga siya gustong pakasalan ni Cherry, kundi ang pakakasalan nito ay ang kanyang kayamanan. Pagkaalis ni Cherry, tahimik na natulala si Albert at medyo natagalan bago muling nagkamalay. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at inilagay ang recorder sa drawer ng kwarto. Humiga siya sa kama nang makaramdam ng matinding pagod. Naging abala si Albert sa pagtatrabaho nitong mga nakaraang araw. Matagal na siyang hindi nakakakain ng masarap. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam siya ng gutom. Nakaugalian niyang bumaba, ngunit wala siyang nakitang pagkain sa mesa. Napakalaki ng bahay, ngunit iisa lamang ang tao sa loob. Ang pakiramdam ng mag-isa ay biglang tumama sa kanya. Ang kalungkutan ay nakapalibot kay Albert. Tila wala nang nagmamalasakit sa kanya simula nang namatay si Lorraine. Na-imagine ni Albert si Lorraine na nakasuot ng apron habang naghahanda ng pagkain sa kusina. Naghihiwa ito ng gulay, nagpapalambot ng karne at nagluluto ng kanin. Pawis na pawis ito, pero may kontentong ngiti sa labi. Tahimik itong naghihintay sa pagbalik ng asawa. Walang kamalay-malay na napangiti si Albert, na para bang pinagluluto lang siya ni Lorraine sa harap ng kanyang mga mata. Pero nang bumalik siya sa kanyang katinuan, ang figurang nagluluto ay agad na nawala. Lorraine Jones. Napahawak ng mahigpit si Albert sa kanyang dibdib. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. At pagkatapos ay dahan-dahang bumaba sa hagdan at umupo sa dining chair. Hinaplos niya ang lamesa kung saan niya nakitang nagpupuna si Lorraine. Lorraine, bumalik ka na. Biglang naramdaman ni Albert na hindi talaga siya sinaktan ni Lorraine at marami itong ginawa sa kanya na hindi niya nakita. Maliban sa kalungkutan, talagang namiss niya ito at nanghihinayang siya ngayon. Matapos ang mahabang katahimikan, umalis si Albert ng bahay. Naglakad siya ng walang patutunguhan at nakarating siya sa isang bar. Dala ang nakakasilaw na mga ilaw at alak. Naglakad si Albert sa maingay na mga tao. Nakarating siya sa counter at nag-order ng isang baso ng vodka. Sir, makakasama sa inyo ang sobrang alak. Hindi pinansin ni Albert ang sinabi ng bartender at tinanggihan ang mapang-akit na mga babae na kumakapit sa kanya. Itinuon niya ang atensyon sa wine glass na nasa harapan niya. Gayunpaman, pagkatapos uminom ng alak sa halos buong gabi, hindi napigilan ng bartender na hikayatin itong huminto sa pag-inom. Kunin mo ito. Naglabas si Albert ng makapal na pera at inihagis ito sa counter nang hindi tumitingin sa bartender habang patuloy na umiinom. Dinampot ng bartender ang pera at agad na tumahimik. Sumasakit ang buong katawan ni Albert kapag siya ay lasing. Ngunit nakakaramdam siya ng pagkabalisa kapag siya ay matino. Ayaw nang maabala pa ni Albert sa realidad. Nang oras na yon,
Isang babaeng may exaggerated na makeup ang umupo sa tabi ni Albert. At sadya itong sumandal sa kanya. Hinimas ng paa nito ang pantalon ni Albert na tila sadyang nangaakit. Sumulyap si Albert at hindi ito pinansin. Nang makita ng babae na lasing si Albert, bigla nitong naisip na kaya nitong kumuha ng pagkakataon. Inilagay nito ang kamay sa bulsa ni Albert at kukunin na sana ang wallet. Pero biglang may lumapit na lalaki at hinila si Albert. Nakaramdam ng inis ang babae nang sirain ng lalaki ang kanyang plano. Albert, alam mo bang kanina pa kita hinahanap? May sasabihin si Jonathan kay Albert, ngunit hindi niya makontak ang telepono nito. Narinig ng babae ang sinabi ni Jonathan, ngunit ang reaksyon nito ay labis na walang pakialam. Kanina, nang malaman ni Jonathan na nagpunta si Albert sa bar, naisip niya na baka nag-away sila ni Cherry. Hindi lingid kay Albert na gustong nakawin ng babae ang kanyang wallet, ngunit wala siyang lakas para sitahin ito. Gusto lang niyang lunurin ang kanyang kalungkutan. Alam ni Jonathan ang gusot niya kay Lorraine at Cherry. Sinubukan niyang kumbinsihin si Albert na layuan si Cherry dahil hindi ito mabuting babae. Ngayon, siguro ay natuto na ito ng leksyon. Nang oras na yun, lasing na lasing si Albert at namumula ang mga mata. At nang tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay napuno ng lambing at pagmamahal. Sa wakas, bumalik ka na. Biglang tumayo si Albert at niyakap si Jonathan. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. Huwag mo kong iwan. Natigilan si Jonathan sa biglang pagyakap sa kanya ni Albert. Malabo talaga ang postura nito. At maraming tao sa bar ang nakatingin sa kanila. Alam kong mali ako at hindi ko sana binaliwala ang feelings ko sa'yo. Palagi akong nadadala sa nakaraan at hindi man lang kita nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. I'm sorry. Patawarin mo ko, Lorraine. Lasing na lasing si Albert. Matagal na niyang gustong sabihin ang mga salitang iyon. Bahagyang napamura si Jonathan. Sa susunod, pwede bang alamin mo muna kung sino ang taong pagtatapatan mo? Hinila ni Jonathan si Albert nang makita itong natutulog at ibinubulong ang pangalan ni Lorraine. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam siya ng awa at inis kay Albert. Ikaw ang may kagagawan kung bakit siya umalis. Walang kabuluhan ang pagsisisi mo ngayon. Tama ka. Wala nang kabuluhan. Hindi na niya ito maririnig kahit kailan. Basang-basa ng luha ang mukha ni Albert. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Pagkagising ni Albert, masama ang pakiramdam niya. Naalala lang niya na pagkatapos ng matinding away nila ni Cherry, pumunta siya sa bar para uminom at nilapitan siya ng maraming babae. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay nalaman niyang sarili niyang mansyon iyon. Ngunit nakahubad siya. Gulat ang bumungad sa kanyang muka. May dinala ba siyang babae pa uwi? Nagising ka na rin sa wakas. Nagluto si Jonathan ng sopas at iniabot ito kay Albert na maaaring makapagpaginhawa dito. Bakit ka nandito? Ngumisi si Jonathan. Ikaw ang humalik at yumakap sa akin kagabi at tumanggi kang paalisin ako. Humigop si Albert ng sopas, nagsuot ng damit at nilampasan si Jonathan at sinabi sa nakakalokong tono na, sana hindi sumakit ang puwet mo. Napangiti lang si Jonathan sa sinabi ni Albert at pagkatapos ay agad niyang sinabi ang nais niyang sabihin. Albert, may narinig lang akong balita at gusto kong sabihin sa'yo. Pero lasing ka na. Kaya kailangan ko munang iuwi ka. Alam ni Albert
na hindi lalapit sa kanya si Jonathan kung wala itong importanteng sasabihin. Anong nangyari? May nakatutok sa Jones Group. Gusto nilang bilihin ito. Ngumuso si Albert nang marinig ang balita. Walang makakaalis sa Jones Group sa kanya. Salamat, sabi niya kay Jonathan. At pagkatapos ay agad siyang pumunta sa kumpanya para harapin ang bagay na yun. Habang nasa daan, sunod-sunod na tawag ang natanggap ni Albert. Naintindihan niya ang sitwasyon ng Jones Group sa maikling panahon at sana ay makagawa siya ng perpektong plano. Nang makarating siya sa kumpanya, inutusan niya ang kanyang assistant na tingnan ito. May nakatarget pala talaga sa Jones Group at maraming alam sa grupo. Sinusundan talaga ako ng babaeng ito. Labis na naguluhan si Albert nang malaman na ang glamorosang si Miss Jones ang nasa likod nito. Kung ito ay hindi sinasadya noon, sa pagkakataong ito, siguradong sinadya niya ito. Hindi man niya lubos na maintindihan kung bakit ilang beses siyang kinakalaban ng babaeng ito. Hinding-hindi niya bibitawan ang Jones Group. Kung tutuusin, ito na lang ang naiwan ni Lorraine. Si Albert ay naghanda upang labanan ang pagkuha. Patuloy niyang binigyang pansin ang pag-unlad. Ang babaeng ito ay maraming paraan. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ay isang baguhan pa rin. At siya ang tunay na negosyante. Hindi mo ako matatalo, naisip ni Albert sa kanyang sarili. Miss Jones. Lumapit ang assistant kay Lorraine, dala ang report. Ngunit pinutol ito ni Lorraine nang sasabihin na sana nito ang resulta. The acquisition failed. Ang dahilan kung bakit hindi inaasahang inalis ni Lorraine ang dalawang proyekto ni Albert at tinutukan ang Jones Group ay dahil sa lakas ng pananalapi ni Albert. Naisip niyang wala itong masyadong pakialam sa isang maliit na kumpanya tulad ng Jones Group. Ngunit mabilis na nalaman ni Albert na siya ang nasa likod nito at sinubukan pa nitong labanan siya para manatili ang Jones Group. Albert, bakit masyado kang nagmamalasakit sa Jones Group? Sabi ni Lorraine sa kanyang sarili. Gusto ko lang ibalik ang sarili kong kumpanya. Oras na para makilala siya. Humigop ng kape si Lorraine. Tiningnan niya ang failure acquisition ng Jones Group sa kanyang computer. At may sinabi siya na hindi ma-figure out ng kanyang assistant. Pagkatapos ng hard work ni Albert, napanatili niya ang Jones Group. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang babae ay hindi kasing immature gaya ng inaakala niya. Kung hindi dahil sa sarili niyang karanasan at sa makapangyarihang resources ng Torres Group, baka hindi niya matalo ang babaeng ito. Upang ipagdiwang ang tagumpay na ito at palakasin ang palitan ng industriya, nagpa-party si Albert at nag-imbita ng maraming business celebrity. Sa piging na iyon, si Albert ang naging host at gumawa ng talumpati at nakuha niya ang tiwala ng maraming tao. Siyempre, ang taong lubos na pinasasalamatan ko ay ang isang babae sa buhay ko. Nakita ni Albert ang isang hindi inanyayahang bisita bago siya matapos magsalita. Mr. Torres, hindi mo man lang ako inimbitahan sa ganito kalaking event. Hindi mo ba ako itinuturing bilang isang kaibigan? Nakasuot si Lorraine ng evening gown at nakatali ang buhok niya sa espesyal na paraan. Lubos na nakaagaw pansin ang kanyang hitsura nang lumakad siya. Pasensya na, sa pagkakaalam ko, palaging busy si Miss Jones. Kaya hindi ako nangahas na abalahin ka sa iyong trabaho. Sinadya ni Albert na kausapin ng taimtim si Lorraine. Napakadaling makontento, Mr. Torres. Wala ka man lang pakialam sa dalawang malaking project na ibinigay sa akin noon.
Ayaw aminin ni Lorraine ang pagkatalo. Hindi sumagot si Albert at itinuro niya ang posisyon para makaupo si Lorraine. Mr. Torres. Lumapit si Lorraine sa kanya. Sinamantala ang simula ng sayaw at bumulong. Bakit hindi mo ako hinayaang kunin ang Jones Group? Halata namang wala kang pakialam dito. Ang Jones Group ay iniwan ng aking asawa. Bagamat wala akong pakialam, hindi ibig sabihin na ibibigay ko ito sa iba. Dahil sa pagkaseryoso ni Albert, medyo natawa si Lorraine. Kung talagang mahal niya ito, bakit niya ito sinaktan noon? Ito ay isang nakakatawang dahilan. Lumakad si Lorraine palabas ng party habang tumatawa ng malakas. Talagang sinabi ni Albert na itinago nito ang Jones Group para sa kanya. Nalubhang katawa-tawa. Nakakainis ka, Albert. Halata namang galit na galit ka kay Lorraine. Ni hindi ka makapaghintay na mawala ang anumang bagay na may kaugnayan sa kanya. Kaya paano mo mapapanatili ang Jones Group para sa akin? Napaka-ipokrito mo. Maririnig ang tawa ni Lorraine mula sa party. At sinabihan niya ang kanyang assistant na pabayaan siya. Walang kamalay-malay na tumakbo siya papunta sa overpass. Pagharap niya sa lawa, napaluha siya. Isang bugso ng hangin ang dumaan. Umindayog ang balingkinitang katawan ni Lorraine na tila sasabog na. Tila babagsak na siya sa lawa sa susunod na segundo. Nang oras na yun, isang malakas at makapangyarihang kamay ang humawak sa kanya sa tulay. Hindi makapaniwalang tumingin si Lorraine sa taong humawak sa kanya. Mr. Torres, hindi ba't nagdiriwang ka sa piging? Bakit ka tumakbo papunta dito para makipaglaban sa isang talunan? Kitang-kitang may luha sa gilid ng mga mata ni Lorraine. Pero nakangiti pa rin siya kapag kaharap si Albert. Inalis niya ang kanyang kamay kay Albert at lumayo siya. Lorraine, sinubukan ni Albert ang kanyang makakaya. Pinigilan niya ang kanyang sarili, pero tila excited pa rin ang boses niya. Naramdaman niya na hindi normal ang reaksyon ng babae sa party. Lalo na nang banggitin nito ang koneksyon ng Jones Group sa kanyang asawa. Parang nanggagalit ang babaeng ito. Sa pagsunod dito hanggang sa overpass, hindi makapaniwala si Albert na ang babaeng nasa harapan niya ay si Lorraine. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito. Pagkatapos ng pagkabigla, nagkaroon ng pagsabog ng lubos na kaligayahan. Alam ng Diyos kung gaano katagal niyang hinintay na muling makita si Lorraine sa harapan niya. Mr. Torres, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Walang maidudulot sa atin kung patuloy tayong mananatili dito. Pakiusap. Umalis ka na. Narinig ni Lorraine ang pagtawag ni Albert sa kanyang pangalan. Ngunit nagkunwari siya na walang pakialam. Napaisip siya sa kanyang sarili. Albert, so what if you know? Namatay ang babaeng kinaiinisan mo. Pero nakatayo siya ngayon sa harapan mo. You must be pissed off. Pagkatapos tratuhin ni Lorraine ng walang malasakit, medyo nasaktan si Albert. Pero matagal na niya itong inaasahan. Lorraine, alam kong ikaw yan. At gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Napakaraming bagay ang gustong sabihin ni Albert. Ngunit ito lamang ang nasabi niya. Masuyo niyang tiningnan si Lorraine at humingi ng tawad. Muling napaisip si Lorraine sa kanyang sarili. Sorry. Maaalis ba nito ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo noon? Napaka-selfish mo, Albert. Tama na. Ako si Miss Jones na kalaban mo at hindi ang duwag mong asawa. Saway ni Lorraine kay Albert na pilit nilapitan ang malamig na muka. Nang marinig iyon, namutla si Albert at binitawan si Lorraine. Akala ni Lorraine ay hindi na magpapatuloy si Albert at magpapa siyang umalis.
Pero hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Sumigaw si Lorraine at nagpumiglas. Pero tinakpan ni Albert ang bibig niya. Lorraine, parang pamilyar ka nung una kitang nakita. Bagamat kinuha mo ang aking proyekto, hindi ako nagalit sa'yo. Naniniwala ka ba sa kapalaran? Ibinalik ka ng Diyos sa akin at hindi ako susuko sa'yo. Thank you guys for listening and watching. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes.